Good evening, this is Camilo M. Villanueva Jr. for Artex fans, and we're here with Salvador J. Ching to tell us about his art. Good evening, sir. Could you introduce us to the art of Salvador? Yeah, like how did it start, what type of art you produce? So, I graduated from UST. That was 1986. No, it's a long time. That time is 1980, so it's alam mo naman yung medyo magulo yung mga panahon ng 80s. Then, almost parang puro rallies, no? So ako yun yung mga genre. And then nung mga panahon na yun, yung works namin is more on more on contemporary na, no? At yun na nga, images is more parang rallies and anti mga ganyan, no, government or social ang tawag social realist, no, o social realism that time. And then yung para makagawa kami ng mga ganung works, syempre bawal sa school, no, compared today, no. Pero fine arts kayo? Yeah, I'm a fine arts, a major in painting. So wala ba hindi ba kayo free? No. The time is parang hawak ka ng professor sa leg. Hindi compared today, no. All your works for the competition is is not allowed in that time, no. Compared today, almost some of the universities na with fine arts ginagawa ng plates yung competition by plates. But in our time, no, kailangan underground parang art in underground, no. So yun, hanggang sa pag gumagawa kami ng works na ganon, so sa bahay, and then may mga exhibitions na lang. So bukod yung mga ginagawa ninyo for school, bukod yung mga kasi alam natin sa school is ano talagang pinag-iba, sir, nung tema or estilo ng pang-eskwela at sa school naman talaga ang tinuturo is basic, usually basic and yung theory, yun lang naman talaga. Kaya kailangan mo pa rin naman mag-aaral kasi andun yung compositions, the color perspective, lahat yan, no. And ikaw na lang ang magko-compose and for the composition. Bukod dun sa formalistic elements na naiambag ng UST sa pagpipinta ninyo, sir, ano pa yung nakuha ninyo or naitulong sa or naging influensya na? For me, yun nga, yung theory, tapos yung concept, importante concept, no? Hindi lang pwedeng skills lang eh. So importante yung yung history, of course, the art history, importante yan. The international and the local history ng arts, importante yon. Kailangan may background ka, syempre. And secondary na lang yung may skills ka. Okay? Skills is hindi na pinag-usapan sa dami ng gumagawa, no? Ang pinag-usapan ngayon yung concept. Yan. So dun lumabas lang, no. Ang nagkataon lang na panahon namin, kaya ang mga works, yung entry ko dito sa Metrobank before, medyo formal, no. Kung mapapansin mo yung ginawa ko, compare dun sa bago na ngayon, no. Medyo ako kasi multimedia eh. So I'll do installations, sculptures, no, even performance art. Nagpe-performance art ako. Yun, multimedia eh. So mas maganda, mas malaya. Alam natin na may mga ina-idolize tayong mga masters, no? Mga masters. Sino po yung mga gusto ninyo? Before, nung estudyante ako, Ben Cab is one of my idol, no? Kaya medyo Ben Cab yung una kong mga works. Pero kailangan, ka rin, hiwalay ka. So, i-develop mo rin. Kasi ako, mas gusto ko yung out of the box eh. No? Hindi pa pwedeng, ito yung pinanalo ko eh. Dapat puro ganito na lang. Ito yung nabenta ko. Hindi pwedeng, yun na lang. Dapat nag-iba. Oo, sabi ko nga lagi eh.
dapat continuous learning, no? Hindi ko mag-graduate na tayo sa school, tapos na yun. Hindi, doon ka palang mag-start. So, to continue your career and your work, syempre, kailangan continuous ang development. So, dahil ang mga bata ngayon, iba na yung mga works. So, kailangan, ka din? Patuloy pa rin po ba kayo sumasali sa... Hindi na eh. Concentrated na rin ako eh. Anong naging role ng Metrobank Award sa inyo? Yung napakalaking tulong ng Metrobank sa akin as an artist, no? Hindi yun dahil dun sa money kasi time namin, magkano lang yung yung price ng 40,000 lang, ngayon 500,000, di ba? Anyway, malaking tulong kasi yung career mo as bilang artist, lalo na yung mga kasabayan ko noon, nakita mo na ngayon, mga main names na. Eto, sila Emong, sila Mark, no? Yun yung halos na contemporary ko, sila Alvin Laramillo, sila Tony Leaño, no? Marami na. So, malayo dun sa parang yung panahon nun sa kayo ngayon. Dahil ang maganda lang sa Metrobank, yung career mo as visual artist ka, nasusupport nila. Hindi man yung money, no? Kasi before, pag nag one-man show ka, may support sila makukuha. May support ka makukuha sa kanila. May money naman for the first one-man show, mga ganun. Pero yung talagang continuous yung support nila as ipopromote ka, napakaganda, no? Ang laking tulong sa akin ng Metrobank. Kasi now, Metrobank is one of the prestigious competition, no? Compare mo dun sa mga ibang dati, tapos ngayon nawala na. Yung mga ganun, no? Tapos, ang nakakatuwa sa kanya, marami ng yung naging collection na ng Metrobank, makikita mo mga halos pa-masters na iba, no? Kaya napakaswerte din. Tapos ako, nagpapasalamat ako sa Metrobank na hanggang ngayon, no? Nagtutulungan din kami. Dahil kaming mga past winner, nagkaroon kami, nagtayo. So, paano yung continuous relationship? yung parang exchange namin. Nagtuturo kayo? Nagkaroon kami yung ngayon nga as made na, no, yung Metrobank Arts and Design Excellence. Ngayon, meron kaming nabuong grupo through Metrobank. Ito yung mga past winner. Ito na yung now. Ito yung network of winners. So made now. Made now. So ang ginagawa namin, nagwo-workshop kami. Ito parang parang naging project is mga tawag dito, yung art therapy, style art therapy. Hindi lang naman therapy as parang may mga workshops, no? May mga series of workshops. Ito yung composed of autism, itong mga yung nakakonect kayo ng Metrobank Foundation sa Autism Society of the Philippines. Tapos meron kaming armed conflict areas, tsaka mga disaster. Plus itong mga wellness program for the teachers. Halos yun ang pinapasok namin. Pero sa tulong din naman ng isang psychologist para i-process yung mga ganong kasi siyempre artist tayo eh. Hindi naman natin pwede nating turuan. Pero hindi natin pwedeng magiging psychologist tayo para hindi ganon. So, pinoproseso ng yung tamang tao para dun sa kaya yun ang naging relasyon ng Metrobank tsaka kami. Although yung ibang kasama ko doon, may mga experiences na sa mga workshops, sa mga ganito mga special children. So parang sa amin, hindi kami binabayaran ng Metrobank. Ano yun? Parang yun. Voluntary Tapos siguro kung sa ibang lugar, yung pamasahe, yung accommodation, yung food, yun. Pero ako kasi, as visual artist, isa sa advocacy ko yun eh. Na yung yung parang pagpapasalamat maibalik. Kasi hindi naman natin ito mabibitbit eh. So ganun din yung aking yearly na Cristo exhibition. Meron akong... Saan po yung ginagana? Una yung sa Bulacan. 16 years na sa Bulacan. Sa Manila is 13 years. Sa Iloilo, ika-4th year na. Ito yung dati na before kasi nagka-climb ako ng mountain climbing sa Banahaw. Yun ang panata ko. Ang ginawa ko ngayon, sabi ko dahil busy na, ko yung pwedeng ipalit. Ang ginawa ko, sa Bulacan ako naka-base.
nag-gather ako ng mga artist sa Bulacan. Nag-exhibit kami about Cristo. Simple lang yung objective ko doon sa Cristo exhibition. Ito yung time na, siyempre, Lenten season. Sabi ko, ano yung pwedeng paraan ng isang artist para magpasalamat ka dahil kumikita kami sa pagpipinta, kumakain yung pamilya ko para sa pagpipinta. Anong pwede ko ibalik sa kanya? Mag-drawing ako ng once a year lang naman yun eh. Okay. Ang ginawa ko, sabi ko sa mga artist, hindi kailangan na Katoliko ka. May kanya-kanya tayong kini Kristo. Di ba? Kung ikaw ay iglesia o ikaw ay Christian, kung ano yung paniniwala mo, sino si Kristo, ito pwede namang ano eh, hindi image, pwedeng symbols. Yun yung time na nagpasalamat ka. Pagbabalik ba, na ipinahiram sa atin yung ano, yung talent. So, pinahiram sa akin yung talent. So, parang pagbabalik lang, pagpapaalala. Ganun na kasimple. Sabi ko, parang dapat meron tayong panahon na ganun. That was, ano yun, the time is the Lenten season. Kailan nag-start sa sir? Ano ba yun? 15 years ago. 15 years ago. Sa Bulacan. Last question, sir. Ano, sir, anong message niyo sa mga kabataang mga visual artists in relation to ito? Paano sila mananalo o magsasucceed through me? Siguro, ang masasabi ko lang doon sa mga bagong artist, ay mga artist na talagang magtutuloy sa karir. Siguro, importante lang yun, no? Yung totoo ka doon sa ginagawa mo. Huwag mong isipin yung ibang tao. Kasi yung work mo, may kanya-kanyang audience yan eh. Hindi mo kailangan